Banat ba? Mainit. Mainit talaga, ha? Kahabang tayo inuulan at binabaha. Binabaha. Umiinit. Kasi meron tayong pag-uusapan ngayon kay Mr. Batas. Kilala niyo si Mr. Batas? Hindi, si Diyos. Naku. Si Mr. Batas at si Mr. Diyos Kuno. Naku, pag-usapan. Ang tawag ni ano dyan, ni Jace Sonsa dyan, si Patrolman. Patrol. Si Patrolman. Si Mr. Batas yan, sabi nga. Diba? Ni VP Sara Duterte. Ang lupit. So sa mga hindi pa ho ngayon lang medyo nagising-gising at nakabukas ng inyong mga telebisyon o di kaya ng social media, si VP Sara Duterte ay may bana to dito kay PNP Chief Marbil. Si Romel. Oo, Romel, Mr. Romel. Uy, nagbigay siya ng sulat, ha. Lupit nun, ha. Love letter na yun. Napakahabang love letter nun. At ipinakita niya na kung gaano daw kasinungaling at manggagamit din itong si General Patrolman Marbil. Si Mr. Batas. Grabe. Ano masasabi niyo dun sa sulat na yun? Unang-una sa akin, kasi syempre sanay tayong gumawa ng mga ganyang liham dahil syempre sa mga kumpanya, pagka ikaw ay magsisend ka ng letter or email, usually sisimulan mo yan sa paggalang. O like, dear, dearest, hi, ganon. O kaya, to whom it may concern. Oh yes, to whom it may concern. Ganon Pero ito, umpisa pa lang, talagang alam mo na galit yung sumulat nito. At sa first name lang niya, tinawag si Marbil. Anong sa'yo nito? Anong senyales sa'yo nito? Umayos ka, Romel. Yun lang yun. Sa akin, sa tingin ko kasi, wag mo natin kakalimutan, ayon sa ating konstitusyon o sa batas, ang pulis po ay nasa ilalim ng mga sibilyan. At ito pong Vice President natin ay may mandato na binoto ng taong bayan na higit pa sa Pangulo. Yes. Ang kanya numero. Ibig sabihin, ang kapangyarihan niya ay matindi galing sa mamamayang Pilipino. Ikaw, Mr. Marbil, o ikaw, Romel. Ang kapangyarihan mo lamang ay kung ano yung nasa ilalim mo, nasa ibabaw mo. Ang dyan yung NAPOLCOM, di ba? Which is mga civilian in nature. Dapat sumunod ka. Kaya lang, Romel, mukhang umaastang batas ka dahil meron kang sinasandalang Panginoon sa tingin mo. Coacholi. Ito pala si Marbil. Bakit yung mga nakapaligid kay Bonget mahilig sa papreskon? Diba? Actually, hindi nga ako nagpapapreskon masyado noon yan Pero ngayon, ibang klase Yan, ganyan din si Abalos. Hindi nagsasalita si Marcos, pero yung mga nasa paligid niyang salita ng salita. Ano ba ang English ng sinungaling? Di fake news. Bakit puro fake news yung nandiyan dyan? May nag-fake news na 5,000 projects, flood projects daw. Merong kasinungalingang nilabas. Ito si BP Sara. Ay, hindi pala. Diinan na natin. Fake news. Fake news ka, Marbil. Sabi ko nga, umpisa pa lang, umaatikabon na itong letter na ito. Sasabi dito sa letter na ito, Romel. Tinawag lang niya sa unang pangalan. It's as if si Inday Sara sinasabi dito kay General Marbil na since wala kang respeto sa akin, hindi rin kita i-respeto. I will call you by your first name. Pala desisyon kasi. Isipin mo, siyang nagdi-decide kung ano yung dapat at kung sino dapat ang security ni VP Sara. Dapat merong ang trust and confidence yan. Siyempre, security mo yan Alam ka naman maglalagay ka dyan. Tatandaan po natin ito'y bagamat walang koneksyon. Pero, naaalala nyo, nung pinatay si Degamo, wala yung security niya. Kaya napaka-importante yung trust and confidence. Ang ginagwardyahan naman dyan, si BP Sara, ikaw ba? Pala desisyon. Kaya nga kinestyon nyo ni BP Sara. Ang tagal na, isipin mo. If I'm not mistaken, 2007 pa. Security na niya yan. Tapos, ngayon lang, ngayon lang po sa administrasyon ni President Bonget na nabulabog. Kaya mga security ni VP Sara. Anong meron? Ito nga sa 1987 Constitution Article 2, Section 1. The Philippines is a democratic and republican state.
sovereignty resides in the people. Yes. And all, anong ibig sabihin ng all? Lahat. Hindi ba kapiraso lang? Hindi ba konti? Lahat. May exemption Walang ba? exemption. All government authority emanates from them, sa mga tao. Sa madaling salita, kayo hong mga kapulisan, nasa ilalim po kayo ng mga sibilyan. Especially kung ganito yung binigay na mandato ng taong bayan. Ilang milyon yun na bumoto kay VP Sara. Mas lamang pa sa presidente. Nakakalimutan mo po ata yun. Actually, sa totoo lang, ako legit pa yung 31M ni Bongbong, di ba? Kaya ikaw, Romel, medyo alam mo kung saan nainis talaga itong si VP Sara Duterte. Nakasulat doon sa unang bahagi ng sulat na okay lang sana kunwari tanggalan niyo ako, tirahin mo ako, pero yung magsinungaling ka sa publiko at sabihin mo itong mga ganito, ilang beses kang press con, nagdadaldal dyan, sasabihin mo puro kasinungalingan, doon na inis si VP Sara Duterte. Yung kasinungalingan mo sa publiko, dapat makorek in public. Ako sa totoo lang sinabi niyang sinungaling, which is pinakita niya at pinatunayan niyang sinungaling itong si Marbil. Alam mo, Marbil, dapat sa'yo mag-resign. Sa totoo lang, ikaw dapat ang una mag-resign. Kasi paano ka marerespeto ng mga nasa ilalim mo kung ikaw ay isang sinungaling na pinatunayan ng aming Vice Presidente. Hindi ho ito haka-haka, pinatunayan po. Kasi sabi mo nagpaalam ka sa Office of the Vice President. Ano sabi ni VP? Sandali, ako ang Vice President Hindi ka nagpaalam. Kinuha mo lang basta-basta. So doon pa lang, booking ka ng sinungaling ka. So anong ibig sabihin nito? Wala ka ng karapatan na manatiling bilang PNP chief. Dapat mag-resign ka na. Wala kang kredibilidad. Oo, dahil sinungaling ka. Sinungaling Kung ka. hindi makapal. Kaya lang itong gobyernong ito, yung mga alipores na yan, walang nagre-resign. Ang dami ng kahihiyan. Diyan pa rin. Kapit tuko pa rin sa posisyon. Antayin natin. Kung medyo makapal at itong mukha ni Marbil, may kahihiyan. Isa pang gusto natin gawin dito, lagi naman natin ginagawa, kinukumpara natin yung ngayon sa noong nakaraang administrasyon. Partida to Si Inday Sara hindi pa bumabanat sa gobyerno. Oo. Hindi pa bumabanat si Inday Sara sa gobyerno, pero tinatarantado na. Nako. Yan ang si Leni Robredo, very very critical yun sa gobyerno. Kahit na tama na yung ginagawa ni PRD, lintik ang pagiging obstructionist nun. Ibig sabihin, walang tamang ginawa si PRD at kahit harap-harapan, kayang siraan ni Leni Robredo si PRD nung panahon na yun. Pero never ginawa ito ni PRD. Maraming mga vloggers, mga media people na binabalahura si PRD, pero never nagdemanda yung tao sa kanila. So dito mo talaga malalaman na itong mga mga praning. Wala pang ginagawa yung tao, binabalahura nyo na. Isipin nyo yan, ibang klase. At saka dito ang matindi talaga dito itong mga kababayan natin na nagre-react na rin. Sobrang nagre-react sila at naiinis sila sa nangyayari dahil ang tinding panggigipit. At ang mga nagre-react dyan, mga senador, si Senator Bato, si Senator Bongo, titignan natin yan, yung kanilang mga reaction tungkol ho dito sa banat ng ating Vice Presidente. Alam mo kasi pagtatanggalin to ni President Bonget, pagtatanggalin mo yung mga palpak nung nakapaligid sa'yo. Sira na kayo, nasisira pa kayo lalo dito sa mga nakapaligid sa inyo. Baka tanungin na naman siya, sabihin niya wala siyang alam. Diba? Kasi di ba laging gano'n naman na walang alam? Hindi ko nga alam kung etong bang galaw nila ay masasabi nating merong alam ang presidente o galaw lang dito nung yung artistang secretary. Si Abalos. Abalos, kagagawan mo ba to? Ganito ka talaga ka-traidor? Mantakin mo, pinagkatiwalaan ka ni Pangulong Duterte noon kahit ang daming tumututol sa'yo noon bilang sekretary. Ngayon, ganyan ka? Wala talaga. Pero ito maganda to medyo pinanindigan ng mga hudas. Pinanindigan ni VP Sara si Pastor Kibuloy. Oo. Kasi sinabi niya,
Kung nagagawa yan sa akin na Vice President, mas lalo na doon sa mga ordinaryong Pilipino, katulad ni Pastor Kibuloy. Isipin mo, ginambala ang KOJC, tinitira sila Pastor Kibuloy, minamaliit, inaabuso. Ang daming pinagagawa dyan kay Pastor Kibuloy at KOJC. Buti na lang, at ito ay nagsalita ng maganda ito si BP Sara. Dahil napakadelikado na po yan. Totoo po yan, ha? Katulad nga niya, in connection, pinaimbestigahan naman si Atty. Roque. Lahat na lang ba ng naging kaalyado o dikit sa mga Duterte, kailangan takutin katulad nito mga ito, tatanggalan ng security. Medyo delikado po yan sa mga ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin yan, bumitaw-bitaw at dumistansya kayo sa mga Duterte. Dahil kung hindi, malilintikan kayo, aalisan kayo ng security, kakasuhan kayo, papatawag kayo sa Senado, etc., etc., hahalukayan kayo ng kaso. Hindi na po talaga maganda itong nangyayaring ito. Mas maganda pa ngang mag-isip si Mayor Basti Duterte na dihamak na napakalayo ng edad sa kanya. At 35 years old, si Basti, malinaw ang utak. Mantakin mo, sinabi ni Basti na kung talagang kasi napaka lame nung excuse na kailangan ko lang tao, kailangan ko ng 75 na pulis dahil kulang ako ng pulis sa NCR. Unang-una sa lahat, ang dami yung pulis na dineploy sa Mindanao. Ang dami yung pulis na dineploy sa Davao City. Pangalawa, mas importante pa ba yung security ng mga congressman? Naku, dami niyan. Kesa sa Vice President natin. Kasi imaginein mo Romel, 300 ng congressman natin. Ilan ang security ng mga yan bawat isa? Magtanggal ka lang dyan ng isa bawat isa sa kanila. Hindi naman delikado buhay ng mga yan Ang daming pera ng mga yan. Sandali. Sa akin congressman pa yan. Yan totoo, yung mga in-check. Huwag mo sabihin walang mga security in-check. Sir, alam nyo yan. Huwag tayong maglokohan. Yung iba dyan, nilipat nyo sa kanila. Gusto nyo ng prueba? Huwag na tayo magkabukingan dito. Alam natin yan. Kasi merong group chat sa mga yan na alam nila kung saan naka-duty yung mga tao. Nagkakaalaman yan. Huwag na tayo maglokohan. Yung iba dyan, nilipat nyo sa mga in-check. Di umano. Di umano. Sa dulo, may di umano. Para malinaw. Kasi alam nyo, simple lang naman sinasabi. Sinungaling talaga. Oo, sinasabi ni BP Sara, magpakatotoo ka. Huwag mo nang dami mong palusot. Sabihin mo na lang, kalabang kayo ng gobyerno So, bakit kayo nakikinabang? Ganun na lang. Parang na talaga silang mga aso, no? Matatanggap pa ng Pilipino yan kalabang ka ng gobyerno, bakit ka kailangan magkaroon ng security mula sa gobyerno? Ganun lang. Tapos ang usapan, hindi, ang dami mong palusot. Dinaig mo pa yung asawang nagkapalusot na may kabit. Di ba yung mga may kabit, di ba? Ang daming palusot. Hindi, gali ako sa ganito, gali ako sa ganyan. Palusutin mo na, sabihin mo, hindi mo na mahal. Ang masaklap nito, Banat Bay, ang bobo ng magsisinungaling ka na lang, yung pangtanga pa. Hindi naman kasing tanga ninyo yung mga Pilipino Alam naman natin yung nangyayari sa ngayon Tingnan nyo nangyayari sa Davao. Safest city, pero ang daming checkpoint. Tapos dito, sasabihin mo na wala namang threat sa buhay ni Inday Sara. Paano walang threat sa buhay ni Inday Sara? Yung tatay pa lang niya, ang dami ng mga binaldado ng mga tax evaders, mga oligarko, mga drug lord, mga yung mga nasagasaan ni PRD. Napakarami ng mga nasagasaan ng mga yan. Isa pa yung komunista. Si Inday Sara, komunista. Ang dami rin hinarang na komunista niyan nung naging DepEd Secretary at NTF-ELCAC advisor yan. So, sobrang delikado ng buhay ni Inday Sara. Bakit ikaw, Romel, hindi mo isakripisyo yung iyong security detail para mapunan niyang kakulangan ng mga pulis dito sa NCR? Di ba? Yun lang naman yan So, kung hindi nyo kaya magsakripisyo, mas importante kayo kaysa kay Inday Sara? Sa Amerika nga yung Special Service Chief nila nag-resign dahil hindi nila naprotektahan ng buo si Donald Trump. Tapos dito sa atin, ikaw pa mismo yung magtatanggal ng security sa pangalawang pinakamataas
na leader sa Pilipinas. Ang tawag dyan, bastos ka. Yun lang. Pwede mo naman sabihin diretsuhan eh. Huwag mo paikot-ikutin. Wala, kalaban kayo eh. So, tanggalan namin kayo. Kasi hindi nga lang si VP Sara Duterte. Lahat po na maka-Duterte. Huwag na tayo maglokohan. Alam ko po yung personal. Lahat po na maka-Duterte, tinanggalan ninyo. Kahit si Senator Bongo. Pwede bang pakinggan natin yung audio ni Senator Bongo? Ito ho, pakinggan ho natin. Pasok. Ayan na. Sabi ko po, hindi siya nag-iisa. Ibig ko sabihin rin po dito ay kung sakali namang kailangan siyang i-secure, meron pong mga mamamayan natin na willing rin pong mag-secure sa kanya tulad namin. Pangalawa po, hindi siya nag-iisa dahil ako unang-una ay ako rin po yung natanggalan ng security na mas nauna pa ako sa kanya. Opo. Alam nyo, siguro mga 3 weeks ago pa po ito. At bilang Vice Chairperson po ng Senate Committee on Public Order and a citizen of this nation, ay alam nyo, concerned rin po ako kasi kahit pa paano, ako nga mismo, Senador, alam nyo, ang trabaho namin, kahit sang sulok po ako ng Pilipinas, umaabot po ako. At dyan po kahit pa paano yung risk, yung threat sa buhay namin. Pero ako naman, sanay naman akong, kahit saan naman tayo, naglalakad tayo. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ako po mismo ang isa sa nag-suggest rin po sa kanya na idoble po ang sahod ng pulis dahil kulang talaga. Mahal po namin kayo. Kaya alam po, ang pakiusap ko lang naman po, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok na nangyari sa ating bansa, pinapaalala ko lang po sa liderato at sa buong hanay ng pambansang pulisya na manatiling tapat sa kanilang sinumpang tungkulin at huwag magpagamit sa anumang political na agenda. Maging professional po sila at just do what is right. Ayan. So, isa pala sa una sa mga natanggalan ng security, si Senator Bongo. So talagang mga Duterte. Oo, lahat to. Sinabi ko na sa inyo, lahat to. Hindi ko kasi madali yung trabaho namin. Sa totoo lang para sa kaalaman mo, Mr. Marbil. Kasi ang mga binabanata namin, puro mga drug lords, pogo, kahit, alam mo yun, hindi biro yung trabaho na ito. Bakit? Kung may mangyari po ba sa mga ganito sa amin, mananagot kayo? Si Vice Presidente pa po, ang kalaban niyan, mga komunista. Galito yan sa mga NPA. Matagal na lumalaban yan. Magtanong ka sa mga taga Davao. Yan ang number 1 na kinaiinit ng ulo ng aming Vice Presidente. Tapos tatanggalan mo? Anong karapatan mo? Tama yung sinabi ni Senator Bongo. Dinagdagan ng sahod nyo. Doble Sir, doble. Hindi ba mahalaga sa inyo yun? Bakit? Meron ba kayong extra income? Nagtatanong lang. Kasi yung mga kapulisan, tuwan-tuwa sa ginawa ng mga Duterte. Wala akong natanong ng mga pulis na sinabi nilang, bad trip kami kay Duterte. Lahat po sila tuwan-tuwa dahil tinaasan ng sahod. Na-appreciate nila. Tapos babastusin nyo lang. Ano kayong kwentang klaseng tao? Palibhasa, pa-retire na kasi mga yan, banat bay. Yun. Pa-retire na yung mga yan Kaya okay na sa kanilang gumawa ng ganyan. Ang importante, okay na yung buhay nila. Pagtapos ng kanilang serbisyo, hayahay na sila. Pero yung image ng pulis na inayos noong panahon ni PRD, wala na naman. Balik na naman tayo dun sa dati na may kailangan mo ng tulong, natatakot kang lumapit sa pulis. Kasi instead, matulungan ka nila, kinakabahan ka. Kasi baka sila pa yung mang-abuso sa'yo. Ang bantot ng style nitong gobyerno ngayon. Sobra. Basta Duterte ka, parang napaka-insecure nyo naman, napaka-praning. Ano bang tinitake nyo multivitamin? Sabi nga dito, nagtatanong, ewan ko sino to, pakisagot. Yung Romel ba at saka Junel, iisa? Hindi, magkatunog lang. Pero, oo. Parehas bastos. Parehas bastos.